Ang unang bagay sa umaga, pinakaugalian kong gawin ay ang manalangin muna sa Diyos para sa kalusugan at lakas. Ang lola ko sa tuhod ang talagang nagbibigay sa akin ng sigla sa larangang ito. Napakatanda niya noon, inalagaan ko siya. Namatay siya sa mga bisig ko. Ganito ko dahil naniniwala ko sa ginito ang utos ng buhay. Ang gawin sa iba kung anong nais mong gawin sa iyo ng iba. Yun ang paniniwalang meron ako. Meron akong kaugalian na sinusunod ko tulad ng isang mapa ng kalsada. Sa katunayan, alas 6 kami nagsisimula. Nagtatrabaho ako ng panggabi. Pumupunta ako sa resident ko pero nagsisimula ako sa isang tao. Kailangan nilang pumasok, bihisan, tiyakin na dadalhin sa banyo, magsipilyo. Lagi ko silang binabantayan. Lalaki man sila o babae. Inisip ko ang lola ko noong nangangailangan siya ng tulong. Ngayon, ang pangunahing responsibilidad ko ay ang simula ng paggawa ng specials. Ginagawa namin ang chef salad, Caesar salad, at ang mga suplemento para sa merienda ng mga residente. Ginagawa namin ang mga merienda nila at ang paghahanda para sa lahat ng mga palapag. Lahat ng para sa mga merienda nila, pagkatapos ng tanghalian at pagkatapos ay panghapunan. Depende sa araw ang mga bagay na gagawin ko. Halimbawa kung minsan sa kusina ako nagtatrabaho, maging ang pangalawang chef at magtrabaho para sa principal. At pagkatapos, isilbi ang pagkain para sa lahat ng mga residente depende sa mga ticket. Dahil iyon ay bagay na mahalagang i-check namin palagi. Dahil hindi pare-pareho ang lahat ng tao, ang lahat ay naiiba. Kaya magkakaiba mga dieta nila. Kailangan talaga na mag-ingat sa kung ano ang kailangan para sa bawat residente. Sa totoo lang, puno ng mga hamon ng trabaho. Dahil kailangan mong asahan ng mga hindi inaasahan kasi tao ang inaalagaan mo. May ilang mga hindi kagandahan ng pakikitungo, pero laging dapat meron kang positibong pag-iisip. Kailangan malampasan na halimbawa, huwag mo ang hawakan, hindi kita kilala, lumabas ka sa kwarto ko. Kailangan mong subukan at muling subukan, pero may mga araw na maganda, mapanghamon ng iba, pero bahagi ito ng buhay. Dapat mong asahan ng mga hindi inaasahan. Masaya ako makita ka. Masaya akong makita ka. Kapag masaya ang residente ko, masaya rin ako. Kapag matagumpay ang araw nila, matagumpay rin ang araw ko. Dahil ang pangunahing layunin ko ay lagi makita mga ngiti sa mukha nila. Mahal kita, nanay. Mahal kita. Babalik din ako sandali, okay? Ang paborito kong parte ng trabaho ay ang mga katrabaho. Gustong gusto ko talaga lahat ng mga tao rito. Ang lahat dito ay mga kaibigan ko. Kahanga-hangang komunidad na meron kami rito, hindi lang makakita ng mga puti, makakita ka rin ng mga itim, mayroon din mga Latino, mayroon din mga Asyano, mayroon lahat ng klase ng mga taong iba-ibang ginagawa. Nagsasalita kami ng iba't ibang wika at nagtutulungan kami para gawing maayos ang lahat para sa lahat. At talagang nagpapatuloy lang kami na magtulungan at gawin ang lahat ng makakaya namin. Lahat ng ginagawa ko talagang pinapahalagan ko, lalo na para sa mga residente. Dahil gustong-gusto kong marinig ang, nagustuhan ko ang pagkain, talagang natutuwa ako dito. Nagustuhan mo ba ang strawberry ngayon? Oo, gusto kong nakikipag-usap sa kanila dahil parang kausap ko mga magulang ko, kausap ko lola ko. Ganon, masaya akong lagi nakikipag-usap. Kumusta ka? Kumusta ka ngayong araw? Anong ginawa mo ngayon? Higit ito sa trabaho para sa akin dahil nakikita ko sila na parang pamilya. Oo, nakikita ko sila na parang pamilya. Talagang proud ako para sa sarili ko. Sa tuwing lalabas ako ng pintuan, ibig sabihin tapos ko na silang bigyan ng pagkain ngayong araw. At masaya sila, kaya proud ako sa sarili ko dahil ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Sa tuwing umaalis ako kada araw, magandang pakiramdam ko. Napakaganda ng pakiramdam ko. Bakit? Naka-apekto ako sa buhay ng mga tao. At ang isa sa mga pinaka-importante bagay na nagbibigay sa akin ng lubos na saya ay ang makagawa ng magandang epekto sa buhay ng isang tao. Kapag nakakagawa ako ng positibong epekto sa buhay ng iba, nagbibigay ito sa akin ng labis na saya.